Ang panibagong problema sa Los Angeles ay paparating na. Ito ang labis na ikinabahala ngayon doon sa Los Angeles, California dahil maaari nila itong ikasawi. Kahit gaano pa kalawak ang California ay wala silang mapagtataguan. Ang kabuoang lawak ng Los Angeles ay humigit kumulang 1,302 kilometro kwadrado o halos katumbas na rin ng buong Luzon dito sa Pilipinas. Sa laki ng Los Angeles, hindi imposibleng maglaho ito kung hindi nila tuluyang maapula ang apoy. Pero alam nyo bang, hindi naman nababahala ang mga residente doon dahil alam nilang maibabalik pa rin sa kanila ang bahay na nawala dahil sa sunog. Panatag sila dahil meron silang insurance at ang insurance na ang bahala sa lahat. Kaya makikita natin sa iba, lalo na sa mga interview, na hindi naman sila masyadong nababahala at hindi nila iniinda at dinaramdam. At meron pa silang nakukuhang tulong mula sa kanilang mga kamag-anak, sa mga kaibigan at sa mga mayayamang tao doon. Ang Los Angeles ang pang-anim na syudad sa pinakamayaman sa buong mundo. Ang datos na ito ay inilabas noong 2023 mula sa isang intelligence firm na New World Wealth sa RMN Network. Kaya siguradong hindi pa rin sila magugutom at maghihikahos sa kawalan. Hindi katulad dito sa atin sa Pilipinas. Bagyo lang ang nagdaan, pero kinabukasan, pila-pila na ang nanghihingi ng tulong sa daan. At walang ibang tulong na maaasahan kundi sa gobyerno. Ito'y dahil na rin sa kahirapan. Hindi katulad sa Los Angeles na mandatory ang magkaroon ng insurance. Kaya meron talaga silang masasandalan. Ngunit sa lumabas na bagong balita na marami na rin palang mga insurance company ang hindi kayang tugunan ang lahat ng pangangailangan, lalo na sa mga ari-arian na napinsala. Dito na pumasok ang malaking dagok ng mga taga Los Angeles ngayon. May mga naiulat na maaaring hindi na kakayanin ng mga insurance company ang laki ng pinsala sa Los Angeles. Ito ang hinaing at pangamba ng marami dahil baka posibleng mangyari ang ganoong senaryo, lalo na't hindi pa humuhupa ang sunog sa LA at patuloy pa itong namiminsala. Ayon sa ulat ng ABC News, tinatayang nasa $30 billion ang siguradong pinsalang dapat tugunan. At ang pangalawang dagok ngayon sa LA na lubos naman nilang ikinabahala na maaaring magpasiklab muli sa apoy ay ang pagdating sa tinatawag na Santa Ana Winds. Ang Santa Ana Winds ay mainit, tuyo at malalakas na hangin na karaniwang nararanasan sa Southern California at Baja California, Mexico. Ang mga ito ay nagmumula sa loob ng kontinente, partikular sa Great Basin, at bumababa patungo sa mga lambak at baybayin sa rehiyon. Hindi mapipigilan ang pagdating ng Santa Ana Winds at wala silang magagawa dito kundi paghandaan ang maaaring epekto nito. Ito ay isang natural na phenomenon sa Amerika. Pero sa sitwasyon ngayon sa Los Angeles, California, na hindi pa humuhupa ang sunog,
tapos meron pang paparating na siyang mas lalong magpalala sa sitwasyon, ay maaaring magdulot ito ng trauma sa mga residente doon. Hindi malayong tutupukin talaga ang buong Los Angeles at burahin ang magandang imahe sa kasalukuyan. Kung mangyari ito, siguradong mapag-isip-isip nila na totoo ngang pinarusahan na sila ng Diyos. Hindi sila lulubayan ng kapangyarihan ng Diyos hanggat hindi sila luluhod at kumikilala sa may likha ng sanlibutan. Walang makakatulong sa Los Angeles ngayon kundi ang Diyos dahil siya ang nagbigay ng sakuna. Siya rin ang magpapahupa nito. Sinabi ng Diyos, "Kung luluhod kayo at kumilala sa akin na ako ang Panginoon, ililigtas ko kayo sa kapahamakan at ibabalik ko sa inyo ang lahat na nawala sa inyo." Ganito ang sabi sa Salmo chapter 121 verse 7 to 8. Iingatan ka ng Panginoon sa anumang kapahamakan, pati ang buhay mo'y kanyang iingatan. Ang Panginoon ang mag-iingat sa iyo, naasan ka man, ngayon at magpakailanman. Ganito din ang mababasa natin sa mga awit, chapter 91, verse 14 to 15. Ang sabi ng Diyos, "Ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalanin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay parangalan." At sa awit naman, chapter 95 verse 6, ganito din ang ating mababasa. "O magsiparito kayo, tayo magsisamba at magsiyukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin." At sa Joel chapter 2 verse 25, ganito naman ang ating mababasa. "Sapagkat sinabi ng Panginoon, ibabalik ko ang lahat ng nawala sa inyo noong mga panahon na sinalakay ang inyong mga pananim ng sunod-sunod na pulutong ng mga balang na iyon." Kaya Los Angeles, mag-isip-isip ka, lumuhod ka sa Diyos at magbalik loob sa Kanya. O patuloy ka pa ring magmatigas hanggang sa maging abo ang inyong syudad.